Sa verse 21, may Tagalog yan. Pakilagay nga. Sabi sa verse 21, sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sa Panginoon, no? Lord, Lord. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay papasok po sa kaharian ng langit. Tagalog? Walang Tagalog. At ang sabi rito sa kasunod na praise, mga kapatid, sabi, hindi lahat ng tumatawag ay hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang sabi, yun lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Malinaw po yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang declaration sa panahon na yon na kung saan ay kaharap niya ang kanyang mga alagad at ang maraming taong sumusunod sa kanya. Nilinaw ni Kristo sa kanila na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, ang sabi ni Kristo ay makakapasok sa kanyang kaharian. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang may sabi nito. Kaya, sa tanong mga kapatid, ano po ba ang kalooban ng Ama para ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit? Kung kayo ang tatanungin ko mga kapatid, sa dami ninyo, maaaring iba-iba ang sagot. Dahil maaaring iba-iba ang abot ng ating unawa patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, itong kinakausap ni Kristo, hindi po ito unbeliever. Tumatawag yan eh. Can you say amen? Yes. Hindi yan unbeliever. Believer yan. Ibig sabihin, may pagkilala siya sa Diyos. May paglilingkod siya sa Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, nagpapalayas pa yan ng demonyo. Hindi ba believer yan? Nagpalayas sila ng demonyo sa kanyang pangalan. Pero, ano ang deklarasyon ni Kristo sa kanila? Sa verse 23. Yung verse 22, nandun yung nagpuprophesy sila sa pangalan ng Panginoon. Ginamit nila yung pangalan ng Panginoon. At ang sabi, nagpalayas pa sila ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon. Sa verse 23, ano ang sabi ni Kristo? I profess unto them, I never knew you. Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, wala silang ugnayan kay Kristo. Napakasaklap nun. Naglilingkod sila sa ginagawa nilang paglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos pala, ang ipopropes ni Kristo sa kanila, I never knew you. Tinaboy ba ni Kristo yan? Tinaboy. Anong sabi niya? Depart from me. Bakit? Because you doers of iniquity. Mabigat yung kapalang kasalanan nila. Ang kasalanan pala ng mga ito ay pagsalangsang sa utos ng Panginoon. Ibig sabihin, may ginagawa silang paglilingkod pero hindi sa tumbok na kautusan ng Panginoon. Kasi naglilingkod yan eh.
Gumagawa yan sila. Pero, sa pangalan ng Panginoon, gumagawa sila. Pero ang deklarasyon ni Kristo sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, sabi ni Jesus. Hindi ba napakabigat na deklarasyon ni Kristo yan? Ngayon, mahalaga pala ito, malaman natin, bawat isa, na tayo pala ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Taas kamay dito, sino naglilingkod sa Diyos? Lahat tayo. Pero dahil sa binasa natin, hindi daw lahat ng tumatawag sa Panginoon ay mayroong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, it's not a religion, it is a relationship. Diba sabi ng Panginoon, Hesukristo, sa Book of Revelation, kumakatok siya sa pintuan. Wala namang kumakatok na nasa loob. Nasa labas si Kristo. Kumakatok si Kristo. At ang sabi sa Book of Revelation, ang sino mang magbukas ng pintuan ay papasok siya. At kasama niyang sasalo. Hindi ba relationship yan? Amen. So, kapag wala pala yan, mga kapatid, wala si Kristo sa loob. At ang tinutukoy na loob ay ang templong ito. Ang templong katawan ninyo. At si Kristo'y nasa puso dapat ninyo. Natin. Ibig sabihin, si Kristo pala nasa puso natin. Pag sinabing puso, pagmamahal, pag-ibig, tunay na pag-ibig yan. Kasi pag hindi natin minahal si Kristo, ay malabo tayong makarating sa Ama. Bakit? Kasi po si Kristo mismo ang tulay papunta sa Ama. At ang Ama, hindi rin siya pwedeng dumirekta sa bawat isa, sa bawat tao, nang hindi dadaan kay Kristo. In other words, mahalaga pala si Kristo bilang tagapamagitan. Hindi natin siya pwedeng iitsapera. Hindi natin pwedeng baliwalain ang anak. Bakit? Naghirap na siya eh. Para tayong lahat ay makabalik sa Diyos, kailangan mamatay siya. At sa paraan ng pagkamatay ni Kristo, naghirap siya. At yung kanyang paghihirap ay dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama, sa pagsunod niya sa utos ng Ama. Ano ba yung utos ng Ama sa kanya? Anak, kailangan tanggapin mo ang saro. Kailangan inumin mo ang saro ng kamatayan at paghihirap. Muntik na ang tanggihan ni Kristo eh. Tinatanggihan nga ng una eh. Ano kaya kung tinanggihan ni Kristo yun? Eh di lahat tayo wala. Walang, hindi itutuloy ng Diyos ang plano. Kasi kung hindi na nagumpay si Kristo, walang mangyayari. Lahat tayo papunta sa pagkapahamak. Kaya, sinasabi dito ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, sabi niya, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi, yun lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Gusto ko isulat, ano? Tumbok paglilingkod. Lahat ng tao binigyan ng Diyos ng pribilehiyong makapaglingkod sa Diyos. Pero hindi lahat ng naglilingkod ay kinikilala ng Diyos. Hindi lahat.
Kaya nga ang title, Tumbok Paglilingkod. Tagalog na Tagalog yan. Ibig sabihin mga kapatid, kung maglilingkod din tayo sa Panginoon, dapat tumbukin natin yung paglilingkod. Yung paglilingkod na kikilalanin ni Kristo. Kasi kung ang paglilingkod hindi naman kinikilala ni Kristo, ano mangyari? Walang saysay ang paglilingkod. Mawawalan ng halaga. Anuman ang paraan ng paglilingkod ng tao, ng Kristiyano, gaano man ang paglilingkod niya ay sakripisyo, kahirapan, pero kung ang paglilingkod ay hindi matumbok, mga kapatid, ito ay mababali wala. Tulad ng ating text no, sa 7:21, ang sabi, hindi lahat ay nang tumawag ay kinilala ni Kristo. Kasi bakit? Yun lamang kilala na tumatawag sa Panginoon, yung kilala ni Kristo ay yung nakaranas ng tumbok na paglilingkod. Sa panahon ng Old Testament, tumatawag ba sila sa Panginoon? Tumatawag. Ang tanong, kinilala ba sila ng Diyos? Pinatay nga sila sa ilang eh. Amen, hindi? 2 million Jew ang nilabas sa Egypt. Pinatay ng Diyos ang karamihan sa kanila. Bakit? Ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Ayaw nilang paglikuran ng Diyos na nilabas sa kanila sa Egypt. Nagdala sa kanila para sa kagaangan ng kanilang buhay. Dahil sa kahirapan, sa kalagayan nila sa Egypt. Nung sila ay nasa Egypt na, gusto nilang bumalik sa Egypt. Nung sila ay nasa wilderness, papunta sa promised land, gusto nilang bumalik sa Egypt. Bakit nila gustong bumalik sa Egypt? Ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Likas pala sa tao yung ganon. Nung una, kaganyan-ganyan sila doon sa paggawa ng bricks. Tumanda na lang ng 200, 300. Alam mo, naging alipin ng Israel for 430 years. Ganyan sila ng ganyan ng bricks. Kasi tayo ng tayo yung Egypt ng mga malalaking building. Yung iba nangamatay na sa hirap, dumadaing sa Panginoon, araw at gabi, nananalangin na ilabas mo kami, Panginoon. Nagpadala ang Diyos ng liberator na si Moses, kinausap ng Diyos si Moses, at sa pamamagitan ni Moses, nagbigay siya ng utos sa Israel, na paraan para sila'y makalapit sa Diyos. Pero anong ginawa nila? Reklamo sila ng reklamo. Bakit mo kami nilabas, Moses? Diyos, bakit mo kami ilabas doon sa kalagayan namin sa Egypto? Tapos nandito kami sa ilang. Dumadaan kami sa mahirap na kalagayan. Hallelujah. Reklamo sila sa Diyos. Ayaw nila maglingkod sa Panginoon. Kaya there was a time na mayroong isang tapat na lingkod na walang iba kundi si Joshua. Na tanging matapat na lingkod ng Panginoon na ang kanyang paglilingkod ay tumbok. Hallelujah. Tumbok na paglilingkod si Joshua sa Diyos. Kaya kinikilala siya ng Diyos. At si Caleb, kaya sila tinira ng Diyos na hindi patayin, na hindi mamatay sa wilderness. Nakalagpas ba si Joshua at Caleb? Nakalagpas. Bakit? Yung kanilang puso ay puso ng tumbok sa paglingkod. Gusto nilang maglingkod sa Diyos ng tama. Kaya nga ang sabi ni Joshua, kaya nga sabi ni Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Tumbok hindi? Tumbok. Yung palang tamang paglilingkod, kasama ang buong pamilya natin. Hindi po kalahating tama lang yung sa isang pamilya, isa lang ang naglilingkod at wala na siyang pakialam sa iba. Hindi yan. Panahon ni Moses, ang kautusan ng Diyos, pamilya. Kapag hindi sila susunod, mamamatay sila sa kautusan ni Moses. Kaya bakit ganun kahigpit sa panahon ni Moses? Nang sila ay inilabas sa Egypt, nagbigay ang utos kay Moses ng mga kautusan, alituntunin sa magiging kalagayan ng bawat sambahayanan.
Napakabigat, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ni Moses, kapag ikaw ay isang anak, sa panahon to ni Moses sa panahon ni Moses, kapag ikaw ay isang anak na masuwayin ka sa iyong magulang, patay ka sa Old Testament. Nakalagay yan sa Leviticus, tama ba George? Leviticus, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, andun din na tayo. Pag ikaw ay inireklamo ng magulang na itong anak na ito, wala na itong ginawa, kundi pasaway, sinisira niya ang aming reputasyon, kasi mahalaga ang reputasyon no, ng pamilya. Dahil sa angkan nila, sa angkang lipi, hindi mo pwedeng sirain ang pangalan ng inyong mga ninuno sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang sabi, itong anak na ito, hindi siya matuwid. Itong anak na ito, ganito, bla bla bla, bla bla bla. Ini-report sa elder, anong gagawin doon? Dadalhin yun sa elder. At tapos siya ay hahatulan ng ano? Babatuhin siya sa labas ng kampamento. At ang sabi ng banal na kasulatan, sino yung unang babato sa kanya? Yung kanyang mga magulang at kapatid. Nabasa nyo ba yan? Sino nakabasa niyan? Isa lang ang nakabasa, si Brother George. Paano yung iba sa atin? Di alam. Kasi bakit? Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin alam ang mga kwento, eh talagang posibleng mangyari sa atin na tayo ay makagawa ng mga bagay na hindi tama sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga sabi, di ba? Joshua 1:8. Ano sabi sa Joshua 1:8? Pagbulay-bulayin ninyo ang aking mga salita at huwag hihiwalay sa inyong bibig. Ibig sabihin, dapat ang salita ng Diyos lagi nating pinag-aaralan, binabasa yan. Hindi dapat natin isinantabi ang banal na kasulatan na parang paglinggo lang dadamputin at pagkatapos sakalang mababasa from Monday up to Saturday, nandun, inaalikabukan sa isang gilid. Hindi. Sabi ng Joshua 1:8, kailangan natin pong pag-aralan. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Tanong bulong nyo yung mga ano ha? Tanong bulong nyo, focus tayo dito mga kapatid. Balikan ko. 7:21. Kaya ang sabi ni Kristo, yung lamang na paglilingkod na kinikilala ni Kristo, ay yung pagganap sa kalooban ng kanyang Ama. Yun ang isang mahalagang malaman natin. Yung pala ang tama. Yung tumbok na paglilingkod ay yung ganapin mo ang kalooban ng aking Ama. Upang kilalanin tayo ni Kristo pagdating ng araw. Nangyari ito doon pa lang sa panahon ni Kristo. Nangyari ba ito? Nangyari ito sa panahon niya. Nung kanyang ministeryo. Bakit? Nung si Kristo nag-utos sa 70 mga alagad, disipulo niya o yung tagasunod niya, itong 70 ito, binigyan ni Kristo ng authority sa kanyang pangalan. Sa madaling sa kwento, humayo sila at nangaral. At anong nangyari? Pagbalik nila, nagyayabang sila. Panginoon, sa pangalan mo pala. Nako, yung mga demonyo nagsisisuko sa aming mga paanan. Alam niyo, sabi ni Kristo doon sa mga yon, biglang nakita ni Kristo, nakita ko ang lintik na nahulog mula sa langit. Bakit? Kasi yung ginawa nilang paglilingkod, hindi tumbok. Binigyan na sila ng authority ni Kristo sa kanyang pangalan, makas out sila. Kaya itong 7 ng Matthew 21, nangyari po sa kanila noon. At ito ay hindi lang doon sa panahon na yan. Sa darating na panahon, mauulit-ulit ito. Sa panahon natin ngayon, spiritually speaking, brothers and sisters, kapag hindi tumbok ang iyong paglilingkod, hallelujah, mangyari, ang sabi ni Kristo, pag lukewarm tayo, isusuka ko kayo sa aking bibig.
sa panahon ng church ages. Hindi pa dumarating si Kristo ngayon. Pero, ang sabi ni Kristo, kung ang kondisyon natin ay lukewarm, sabi niya, isusuka kita sa aking bibig. Bantayan po natin yung mga panalita ng Panginoon sa Kristo. Nagsisilbing babala yan sa atin. Kaya, kumbaga sa atin bilang Kristiyano, bilang bride, mga kapatid, huwag po natin baliwalain yan. Baka kasi isang araw pagsisihan po natin yan. Baka isang araw mamiss po natin. Mamiss natin yung hinahangad natin na una, maligtas. Pangalawa, kasama ka sa rapture. Yung kasama sa rapture, mga kapatid, that is the final and ultimate of your salvation. Kahit sabihin natin ngayon, mag-claim tayo na tayo ligtas. Kahit sabihin nyo, nagagawa ninyo mga bagay nito. Unless na hindi ka magpalit ng katawan mo, wala pa rin yan. Kaya, doon sa time na pagparito ni Kristo, mga kapatid, in glorified body, hallelujah, mauuna nga yung tinig eh. Kaya, doon sa aabutan ni Kristo, patay man o buhay, hallelujah, ay magsasalita po si Kristo sa mga patay o buhay. Kaya, yung bubuhayin ni Kristo, ang sabi, yung nakapasok sa kaharian ng kanyang Ama. Sa kaharian ng kanyang kaharian ng langit. At yung nakapasok na yon ay dahil gumawa sila ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya, napakahalaga nito, mga kapatid. Mag-cite ako sa inyo, mga kapatid, ng mga klase ng paglilingkod. Kung may mabanggit ako, hindi ko po sinasadya at wala po kong intensyon na kayo saktan. Kasi ang ating paksa, mga kapatid, paglilingkod, tumbok na paglilingkod sa Panginoon. Wala namang Kristiyano na sa paraan ng paglilingkod, tawag dito, gusto niya pa rin talaga na ang kanyang paglilingkod ay iniisip niya na tama. Bigyan ko kayo ng halimbawa, ang mga denominasyon. Naglilingkod ba ang mga denominasyon? Naglilingkod sila. Ang mga Pentecostal, mga matataas ang antas nila sa holiness. Paraan din ang paglilingkod yun sa Diyos. Ano pa? O lagay natin sa end time message. Paraan din ang kanilang, iniisip nila yung kanilang ginagawang paglilingkod, paraan din ang paglilingkod para makarating sila sa Diyos. Hallelujah. Pero it's sad to say, brothers and sisters, sabihin ko sa inyo, hindi lahat ng paglilingkod na ginagawa ng denominasyon, ginagawa ng mga Pentecostal, end time message, at tayo mga kapatid ay hindi exempted. Hindi po tayo exempted dito sa ating paksa. Hindi po tayo exempted. Meron po tayong mensahe. Yung mensahe natin, tinawag na present truth. Present truth. And that is the message of the hour. So, ang batayan ng paglilingkod natin ngayon sa paraan ng tumbok na paglilingkod, kailangan pong nakabase sa present truth. Message of the hour. So, doon sa sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 21, na yung sabing, yung lamang makakapasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, ay yung gumagawa sa kalooban ng kanyang Ama. Kalooban. Ano ba yung kalooban? Kalooban.
Ibig sabihin, yun yung tama. Yun yung paraan, yung standard ng Diyos na klase ng paglilingkod. Tayo merong present truth. Meron tayong message of the hour. For almost 20 years nang sinisigaw to sa atin. At itong mga huli, mabigat na po ang ating naririnig sa ating tagapagturo. Kasi, hallelujah, bakit? Kung ang mensaheng dumating po sa atin ngayon, ay tila baga parang hindi natin nabibigyan ng halaga dahil sa paraan ng paglilingkod natin. Ibig sabihin, kung meron tayong tinanggap na mensahe, at ang mensaheng ito, alam nating lahat, ay instruction yan na progressive. Hindi ito basta-basta instruction. Progressive yan, mga kapatid. Ibig sabihin pala, yung message of truth, yung present of truth, yung message of the hour, base dito sa 7:21 ng Matthew, yung kalooban ng Diyos ay progressive pala yan. Naintindihan nyo pag sinabing progressive? Ibig sabihin, umaabante ka, lumalago ka sa mensahe ng Panginoon. Tumutungtong ka sa basic hanggang aakyat ka, mag-accelerate ka, hanggang papunta ka na sa full of maturity. Yan po yung purpose na bigay ng Diyos na mensahe. Hindi binigay ng Diyos yan para mabahaw lang sa kanino man. Binigay ng Diyos yan para makalakad tayo. Para makalakad ka sa abante na gusto ng Diyos para sa'yo. Sa klase ng paglilingkod. Hindi masaya ang Diyos na naglilingkod ka lang sa isang pinakamababaw na inisip mo pa yung pinakamataas. Hallelujah. Meron ganun naglilingkod eh. Ang paglilingkod, pag sinabi kong mababaw, no, walang kinalaman sa mensahe. Alam nyo ang ibig sabihin, huwag kayong masaktan mga kapatid ha. Ito po ay usapang mensahe para sa tumbok na paglilingkod. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, anumang klase ng ginagawa natin sa loob ng church, pagka hindi related dito, hindi po yan tumbok. I'm not saying yung ginagawa natin sa church na paglilingkod, mga kapatid, hindi po importante. Importante yan. Diba? Halimbawa, itong church, pinapaganda natin. Paglilingkod yun. Yung inaayos natin ang kalagayan ng church natin, paglilingkod dyan. Ano man ang ginagawa natin, maging sa pag-aasikaso, sa pagluluto, paglilingkod dyan, mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi paglilingkod dyan. Pero ano ba yung pinag-usapan natin? Ang tumbok na paglilingkod. Kaya, ina-aware natin mga kapatid, tayong lahat, huwag mong isipin dahil nagagawa mo ito, okay na. Hindi po. Para hindi masayang ang ating paglilingkod, tumbukin po natin. At yung tumbok na yon, may kinalaman sa present truth, sa message of the hour, at yun ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Meron tayong mensahe na tinanggap. Karamihan po sa atin, hindi na po maintindihan yung mensahe, hindi na po masakyan. Bakit? Kasi ang usapan ngayon, mga kapatid, sa mensaheng ito, kung ikaw ay isang pamilyado, may anak ka, at yung mula sa maliit hanggang palaki ng mga anak mo, may mensahe dyan. Ano yung mensahe? Kapag ikaw ay isang magulang na nasa mensaheng ito ng present truth, hallelujah, may pinapagawang instruction para sa atin na kailangan gawin. Pag sinabi, anong instruction? Ito, mga kapatid. Pag sinabing EA1, EA2A, kailangan gawin mo. O, paano yan kung hindi mo na alam? Hindi lang po yan. Meron tayong tinatawag na progressive
sa mensahe ng hukom. Ang hukom ay merong 5 kategorya. Magsisimula sa pagkaberean. Tama? Berean. Ang pagkaberean ay pasimulain ng isang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos sa kalagayan ng progresibong kapahayagan. So, binigay ng Diyos sa atin yung hukom ministry na mayroong 5 kategorya from Berean. Magsisimula ka sa pagiging Berean at yung Berean sa pasimula para makapaglingkod ng tama ay kailangan mong masterin. Tinatawag na magiging master key ng buhay mo. Pag hindi po yan master key ng buhay, sasala po tayo sa paglilingkod na iniisip natin. Panatag tayo na may nagagawa tayong ganito. Panatag tayong nagagawa ko to. Panatag tayong nagagawa ko to. Ang sabi ni Kristo, kapag tumatawag ka na hindi mo natumbok ang kalooban ng Ama, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Bakit? Para makilala ka ni Kristo, pumasok ka sa mensahe. Pumasok ka sa mensahe, pumokus kayo sa mensahe, sapagkat si Kristo'y nagsasalita sa loob ng mensahe. O basa, Hebrews chapter 1. Tignan nga ba natin kung si Kristo nagsasalita? Hebrews 1 verse 1. Anong sabi? Para at least dagdag referensya lang natin ito. Hebrews chapter 1 verse 1. Ang sabi rito, God who sundry times in diverse manners spake, nagsasalita. Sino nagsasalita sa 1? Ama. Ayan. Spake in time past unto the fathers by the prophets. Kaya ngayong nakalipas na Old Testament, wala silang madadahilan. Bakit? Nagsalita ang Diyos sa kanila sa iba't ibang panahon. Ano yung salita ng Diyos? Instruction nyo na dapat gawin, mga kapatid, sa ipinadalang mga sugo ng Diyos. Pero, Old Testament yan. O, pasok tayo sa New Testament para hanapin natin kung si Kristo ba nagsasalita. Basa, verse 2. Ang sabi sa verse 2, had in this last day, sabi ni Paul. Hindi Old Testament yan. Ngayon, had in this last days, sa huling araw na ito, ano raw? Has in the last days spoken unto us, nagsasalita sa atin. Sino? Spoken unto us by His Son. Ang Ama, ang Diyos, nagsasalita sa kanyang anak. Anong sabi? Whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the world. Hindi pala direkta ang Ama nagsasalita. Ang Ama nagsalita sa anak at yung anak ay nagsasalita sa atin by instruction. Oh, malinaw oh. Sabi, unto us, sabi, had in these last days is spoken unto us, nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng anak. Sasalita eh. Acts chapter 3, ito warning kapag hindi ka nakinig. Hindi tayo nakinig. Acts chapter 3, basahin natin ang verse 21. Acts chapter 3, 21. Ano sabi ni Pedro? 3:21. Ang sabi rito, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God had spoken by the mouth of His holy prophets since the world began. 22. Sundan nyo itong talata sa 22. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren. Sino yan? Si Kristo yan. Magpapadala ang Diyos tulad daw ng pagiging propeta ni Moses as liberator. Mayroong isusugong katulad ni Moses. Sino yun? Si Kristo. Anong sabi? A God raise up unto you of your brethren like unto me. Anong sabi? Him shall ye hear. Papakita ko sa inyo ha. God raise up unto you your brethren like unto me, like Moses. Anong sabi ni Moses? Him? Sino yung him? Sinong him? Sundan nyo lang para yung focus. Si Kristo, Him shall ye hear. Pakinggan nyo siya.
in all things, sa lahat ng bagay. Ibig sabihin pala, nagsasalita si Kristo sa atin. Anong sabi pa? Dagdag natin, verse 23. Akyat mo. Pansinin nyo to mga kapatid. Ang tagal na nitong sinabi, sinulat sa Biblia, nababasa natin yan. It is a warning. Anong sabi sa 23? Sige, Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, at mangyari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon. Sino yun? Si Kristo. Ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Hindi ba sabi? Kaya si Kristo ngayon sa atin, nasa iglesia, kasama ng Espiritu ng Ama. Kaya kapag kayo ay walang Espiritu ni Kristo, ibig sabihin walang nagsasalita sa kanino mang walang Espiritu ni Kristo. Naintindihan niyo mga kapatid? Malinaw yan eh. Paano makakapagsalita si Kristo sa isa bayan niya? Nakatayo si Kristo dyan, anak. Nasa labas mo? Hindi yon. Si Kristo nasa loob natin, kasama ng Espiritu ng Ama. Ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo ay bahagi doon. Yan ang aral, yan ang doktrina ng Kristo. You cannot separate between the Spirit of the Father and His Son. And that is the doctrine of Christ. Kaya malinaw eh, paano makapagsasalita si Kristo kung nandun sa taas? At naghihintay sa'yo. Malinaw po yan mga kapatid. Anong sabi ni Pablo? Romans chapter 8. Pag wala kayong Espiritu ni Kristo, hindi kayo sa Diyos. Kasi bakit? Ganon kahalaga yung Espiritu ni Kristo. Bukod sa si Kristo'y nagsasalita sa iyo, ang Espiritu ni Kristo ang magbibigay sa inyo ng ugali na kayo'y magpakumbaba. Because the Spirit of Christ is the Spirit of humility. Hindi ka magmamapuri, hindi ka magmamalaki na parang sino. Tingnan mo mga espiritu ng mga Pariseo, tingnan mo espiritu ng mga Sadducees, yung mga SNS, yung mga Hudyo na mga rabay. May presensya ba ng Diyos yan? May espiritu ng Diyos? Yes. I tell you, yes, meron silang espiritu ng Diyos. Ano kulang? Espiritu ni Kristo. Kaya ang mga ito, mga Hudyo, bilang ikaw, Kristiyano, pag nagpunta ka ng Jerusalem, yung mga spiritual Jew na sinasabihan mong, I stand for Israel, ikaw hintil sila Hudyo, pag nakita ka niyan, duduraan ka niyan. Hindi nyo alam yun, ano? Nasa ganito lang silang kasitwasyon ngayon, kaya mukhang kakampi siya ng buong mundo. Ang spirito ng mga Pariseo, Sadduceo, mayayabang yan. Bakit? Wala kasi yung espiritu na magpapakumbaba sa kanila. Saan yun, Pastor? Romans 8? Romans 8. Verse 9. Simulan natin verse 9. Pansinin nyo to ha. Datapwat kayo'y wala sa laman. 9 ba yan? Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Wala daw tayo sa laman. Kaya hindi tayo mga Kristiyano, tayong bride, hindi tayo dapat nabubuhay sa laman. No, yung carnalities. Hindi yan. Sabi, kundi Espiritu. Kung gayoy, sabi niya, kung sa Espiritu tayo, sabi niya, kung gayoy, ibig sabihin, kung hindi tayo nabubuhay daw sa laman, kung sa Espiritu ka nabubuhay, ang sabi rito, kung gayoy, tumitira sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat, ito una, pansinin nyo to una, Espiritu ng Diyos. Pansinin nyo, Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sinuman, kung ang sinumay
walang espiritu, kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Biblia ang may sabi. May espiritu ng Diyos, yes. Tama, yung espiritu ng Diyos, presensya ng Diyos bumaba sa araw ng Pentecostes. Pero hindi natin pwedeng ihiwalay yung bahaging espiritu ni Kristo doon. Tama ba, George? Aral yun ng Diyos eh. And that is the doctrine of Christ. Ayan, malinaw oh. Sabi niya, kung ang sino may walang espiritu ni Kristo. Anong sabi? Hindi po ako may sabi, binasa ko lang. Sabi ni Pablo, siya'y hindi sa Kanya. Matindi yan. Meron pa yan sa Galacia. Ubus lang ang oras ko, daming verse niya. Ito pa, buksan natin ang 2 John, verse 9. Ito matindi to, Godhead to eh. Napunta tayo doon. Ano? Kasi, dinidiinan natin kasi, na hindi natin pwedeng ihiwalay ang Espiritu ng Kristo. Bakit? Walang magsasalita sa iyo kapag wala si Kristo. Wala kang mensahe ng present truth. Hindi mo magagawang sundin ang kalooban. Hindi mo magagawang gawin ang kalooban para matumbok mo ang paglitamang paglilingkod. Ito sabi, ito unahin natin sa English. 2 John, verse 9. 2 John, verse 9. Ay, 9. 2 John? Ito na ba yung 2 John? 9. Whosoever transgress. Pansinin nyo yung transgress. Ano ba yon? Ang sino mang nagpapatuloy, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo. Take note, aral ni Kristo Ano yung aral ni Kristo? Ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ngayon, sa Tagalog natin binasa, ano ba yung aral na sinasabi sa English? Whosoever transgress and abideth not in the doctrine of Christ. Ano raw yun? Doctrine of Christ. Ano raw? Hath not God. Sabi ganon, he that abideth in the doctrine. Kung sino man nananatili sa aral ni Kristo, he hath. Ano raw? Both. Ano raw yung both? Father and Son magkasama. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya may mga nagtuturo sa labas mga kapatid na yung aral ng mga apostol na pinahihiwalay yung tao sa katotohanan ng mensahe ng Panginoon, buhat pa sa panahon nangyari ang panahon ng mga apostol. Na hindi mo pwedeng paghiwalay ng Espiritu ng Ama at ng Anak bilang isang Espiritu. Ang tinanggap natin sa iglesia, isang Espiritu lang. Pero yung isang Espiritu na Holy Ghost, it's combined, Father and Son. Espiritu ng Diyos, presensya ng Diyos bumaba, pero nandoon yung bahaging Espiritu ni Kristo. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Sabi, kung kinaroroonan ka ng aral ni Kristo, kinaroroonan ka ng Diyos. Nananahan sa aral ay naroroon ang Ama at gayon din ang Anak. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Can you say amen? Bakit ko sinagi yung pangalan? Nandito mismo sa Matthew 7 ang pangalan. Hallelujah. Nagiging great issue, big issue, yung pangalan. Dito sa Matthew 7, chapter 21 and 23, hindi naging deal kay Kristo yung pangalan. Can you say amen? Sinabi ba ni Kristo, dahil sa pangalan na ginagawa namin, nakakapagpalayas kami, hindi naman kinurek ni Kristo yung pangalan eh. Ano yung kinurek ni Kristo sa kanila? Yung laman ng puso nila, na wala silang pagpapakumbaba sa paggamit ng authority ng kanyang pangalan. Kaya mahalaga yung Spirit of Christ, kaya mahalaga yung sinasabi, mga kapatid, ni Kristo. Hallelujah. Can you say amen? Praise God.
Kaya balik tayo sa tumbok ng paglilingkod. Meron tayong message. Kaya nasabi ko nga kanina, bumaba ang Espiritu Santo mula po sa araw ng Pentecost, bumababa siya sa bawat panahon ng iglesia. At sa panahon ng Laodicea, bumuhos ang Espiritu ng Diyos. Nandun ang bahagi ng Espiritu ni Kristo sa Holy Ghost at nasa atin ngayon. Nangungusap si Kristo ngayon. Sa present truth, message of the hour, sabi ganun, para makapasok ka sa kaharian ng langit, kailangan ganapin mo yung kalooban. Kalooban ba ng Ama? Kalooban ba ng Ama na ikaw ay magbireyan? Kalooban ba ng Ama na ang kalagayan ng pagiging bireyan, mga kapatid, ay kailangan mong i-master key? Pag sinabi nating master key mo yan, kaligtasan na yan. Kaya maraming pumapalag dyan. Yung kaligtasan nyo, bereyan. O di upuan natin. Kasi ang paraan ng kaligtasan nila, tanggap lang kay Kristo. Bautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Tanggapin mo yung tamang Godhead. Wala masama doon. Sinasabi nila, pasihanan na ng katotohanan, kaligtasan. Halimbawa, speaking of Godhead, sino bang mga grupo na parehas natin ng Godhead? Marami. Maraming naniniwala na ang tunay na Diyos, yung Ama, at si Kristo ay kinangsangkapan ng Diyos bilang anak. Maraming naniniwala dyan. Iglesia ni Kristo. Church of God ni Armstrong. At yung iba pa. Pero ang tanong, kinikilala din ba sila ni Kristo? Yun. Di ba? Ngayon, kung may bereyan doon sa kanila, kikilalalin ni Kristo yun. Kung may bereyan sa kanila. Na, ano ba yung bereyan? Open-minded. Bukas ang isip, hindi siya sarado, hindi humahatol ng ano tawag doon? It's not easy to be judged. Hindi mo pa nga alam ang bagay, sasabihin mo, wali na agad. Hindi ganun ang bereyan. Ang bereyan, pag may narinig yan, hindi yan papalag. Upuan natin, pag-aralan natin. Ganun ang bereyan. Diba? Ganun ang bereyan. Hindi yung, halimbawa, medyo malalim. Naku, ayaw ka na intindihan dahil lalim. Hindi po bereyan yun. Kahit malalim yung napakinggan natin at mukhang bago sa ating pandinig, dahil nasa atin po si Kristo, sinabi ko kanina, Spirit of Christ, nasa atin yung Spirit of Christ, tuturuan tayo magpakumbaba. Philippians 2:6, sabi ganon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Humility yun. Ano yung meron kay Kristo? Humility. Hallelujah. Ganon din tayo dapat, karakter. Meron tayong humility. Sabi nga niya sa Philippians 3, esteem others better than ourselves. Ginawa ni Brother Branham yan eh. Maraming against sa kanya. Serpent seed, ay iba pang turo. Pero, kapellowship ni Brother Branham yung mga Trinitarian. Kapellowship ni Brother Branham yung mga Oneness. Sinuka ba ni Brother Branham yung mga yun? Hindi. Siya ang sinusuka. Kasi ayaw tanggapin yung aral niya na serpent seed. Ayaw tanggapin yung araw niya na Prophet Elijah. Anointing of the Elijah. O, hindi na nila tinatanggap yun. Ang gusto lang nila, supernatural, yung pagpapagaling, yung patay na nabubuhay, yung mga bulag na nakakakita, yun lang ang gusto nila. Pero pagdating na doon sa revealing of the word, which is the message of the hour, ayaw nila. Diba? O yun. Kaya, balikan ko mga kapatid, hallelujah, yung pagkabireyan, pagbireyan ka, hindi ka titigil. Yung sa mensahe natin na progressive hukom ministry, nagsisimula ka sa bireyan, anong susunod? LCM mo. Alam nyo ba, ang LCM ay may bireyan? Meron. Ibig sabihin, kung bireyan ka, ang LCM ninyo, kung bireyan ka at Spirit of Christ was in you, magpapasession kayo, kayong mga may LCM. Hindi kayo magsasarili ng lakad. Kailangan ninyong magpa-session. You must submit. Session? Ano session? Hinahatulan ba kayo? No.
Ang ibig sabihin ng session para sa ikaiintindi nyo mga LCM, tutulungan kayo ng hukom na maisaayos kayo. Hindi kayo pwedeng nabubuhay sa iglesyang ito na kayo'y may relasyon na walang ugnayan ng mensahe natin. Can you say amen? Punong-puno ang Biblia ng babala tulad ni Pablo. Kasi pagka may LCM, walang mensahe, walang session, walang pinag-uusapan mga kapatid, you shall fall into fornication. Ano yung fornication? Huwag niyong isipin yung fornication. Yung fornication mga kapatid, nagsisimula sa mababaw. Yung hawakan mo lang ang kamay ng iyong katipan, that's already fornication. Wala pang, hindi pa umaabot yan sa skin to skin. You hold the hands of your katipan, that's already fornication. Inakbayan mo yung iyong ka-LCN, that's already medyo mabigat-bigat na yan. At pabigat ng pabigat mga kapatid, yung nagagawa ng may mga LCN. Hindi ko sinasabi ito para just to insult you brothers and sisters. Sinasabi ko to sa mga kapatid dahil sa mensahe, dahil sa progressive, you should be session. Kailangan ninyong isubmit, kailangan nating pag-usapan yan. Kasi hindi po pwede na ang mga kapatiran mahulog dyan, sabi ni Pablo. Touch not the woman. Diba? Sabi ni Pablo yan. Bakit? Kasi po, isa sa mga dahilan kung bakit magiging mababaw ang ating pagsamba dahil ang ating pagpupuri sa Diyos because of that kind of sin. Because that kind of sin is grievances to the Holy Spirit. Kung meron sa inyong gumagawa, kung meron kung wala naman it's a warning. Pero kung merong gumagawa sa inyo yan, mga kapatid, and that is the grievances of the Holy Ghost. Tingnan nyo mga Pentecostal, sanay sila sa preaching na ganyan. Nakita mo sila, pasok ka pa lang sa manginginig ka na. Bakit? Hindi kasi nila pinapractice sa loob. Kapag merong isang young people na nag-commit ng klase ng fornication, hindi yan makaharap sa presensya ng Diyos. Can you say amen? Kapag ka nakagawa, nag-commit siya ng fornication, tapos ang lakas pa ng loob, nagaman yan. Nako, ang kapal natin dyan, pag ganyan. Ibig sabihin, wala tayong kahihiyan sa Diyos. Alam ng Diyos yun Kahit saan tayo magpunta, alam ng Diyos, hindi natin maitatago yan. Kaya hindi ito pinag-uusapan, hindi natin ito sinasabi dahil para insultuhin kayo. Ang hukom ay nakaalalay para sa inyo just to session. Submit to your relationship. Kasi kailangan may tumitingin po sa inyo. Kailangan may umaalalay po sa inyo. Para nang sa ganon, yung Berean, lalakad siya ng LCN. Ibig sabihin, Berean ka ngayon, parehas kayong Berean, hindi dapat titigil yun. Yung Berean, uusad pa siya sa LCN ninyo. Kaya yung LCN may pagka-Berean pa rin yun. Ano yung pagka-Berean sa LCN? Paano natin mapatutunayan? You have to submit. Hindi ba ang Berean is humility? You have to submit. You have put down to your pride. Ibabahan nyo yung pride. Ano ibig sabihin ng pride? Yung ayaw ninyo magpasubmit dahil hindi nyo kailangan, that's pride. Alisin nyo yan. Burahin ninyo yan. Ang ilagay nyo sa isip nyo mga kapatid, kailangan po namin yan. Para matulungan kami, mailigtas kami sa kasalanan. Kung kayo hindi pa nahuhulog, may pagkakataon pa kayong maproteksyonan, mailigtas kayo. But if you commit this fornication, I tell you brothers and sisters, you are grievances in this church. Sabihin ko sa inyo kasalanan ninyo Kung meron, hindi ko sinasabing meron nga, pero kung sakaling meron, sabihin ko sa inyo saan kayo nagkasala. Nagkasala kayo sa katawan nyo, huhuli ko na ang Diyos. Nagkasala kayo sa katawan nyo, you are sin to commit into your body as a fornication. Pangalawa, nagkasala kayo sa mga magulang nyo. Lalo na kung babae ka. Can you say amen? Pangatlo,
Saan kayo magkakasala if you commit that kind of sin? Sa iglesia. Yung buong iglesia ng Panginoon, nagkakasala din kayo because of the body of Christ. At huli natin ang Diyos, pang-apat ang Diyos. Ang Diyos, pang-apat, panghuli ang Diyos, ha? Nagkakasala kayo sa Diyos. Can you say amen? So bakit natin pinag-usapan to? Kasi hindi ka makakatumbok ng paglilingkod pag hindi po natin yan inalis. Hallelujah. Can you say amen? So, LCM. So, ganun po sa LCM. PTA. O, nagpasa na natin yung LCM. PTA ba may Berean? Meron. May master din doon. May master key din sa Berean. O, ito, tumbok na paglilingkod. May mensahe tayo. Pag PTA ka, pag inabot mo na ikaw ay may anak, at yung anak mo, yun, may LCM. Pasok po yun, mga kapatid, sa Abraham Dote. Mensahe yan. Pasok yung Abraham Dote. So, kung may Abraham Dote, hindi po pwedeng mabaliwala yung mensahe ng instruction tungkol sa Abraham Dote. Hindi pwedeng itabi yan. Ano pa sa PTA? Abrahanda. Ano yung Abrahanda, Sister Berna? Ano po, paano kay Isaac? Inanda ni Abraham si Isaac para sa magiging LCM. LCM. Inihahanda natin ang ating anak. Ang paghahanda ay nagsisimula sa maliit pa lang. Napakarami nating instruction dyan. Hindi ba meron tayong mensahe gagawin para sa mga bata? Yes or no? Amen. Oh, meron. Mensahe yun. So yung ginagawa nating paglilingkod na matumbok natin, kailangan pumasok po tayo sa mensahe. Yes. Kailangan pumasok po tayo sa mensahe. Hindi po natin pwedeng isang tabi ang message. Mensahe natin yung hukom progressive ministry. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, Matthew 7:21, para makapasok ka sa kaharian ng langit, gawin mo ang kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Progressive na bigay na mensahe ng Diyos. Hindi sariling diskarte yun. Hindi yung kung ano yung gusto natin gawing klase ng paglilingkod. Kaya may mensahe, kasi yun ang magiging batayan ng Diyos. Yun ang magiging basihan ng Diyos sa paglilingkod natin sa Kanya. Kasi uulitin ko mga kapatid, marami kasing Kristiyano na may ginagawa para sa Diyos, pero hindi pasok sa mensahe, sa instruction ng Panginoon. Can you say amen? Hallelujah. Kaya, kapag isinasantabi po natin ang mensahe at hindi ito yung nagiging panuntunan, alituntunin sa loob ng ating sambayanan. Pag isinantabi natin yan, ano mangyari mga kapatid? Magkakawendang-wendang ang kalagayan ng ating pamilya. Praise the Lord. Merong pamilya, mukhang wholesome, no? Wholesome, kung tignan natin, pag sinabing wholesome, walang problema, maayos, nag-aaral, nagtatrabaho, kumikita, maayos ang kalagayan sa pamilya. Yun ang sinasabi kong wholesome. Wala silang problema, smooth na smooth ang kanilang kalagayan. Pero, wala yung mensahe. Itinabi yung message. Isa yan sa palatandaan. Alam niyo kapag hindi ko sinasabing, paano Brother Lito, kailangan ba, dapat ang pamilya, nagkakagulo-gulo. Hindi ko sinasabing ganon. May sinabi si Kristo, hindi ako naparito para sa, ano yun? Kapayapaan ba yun? Noong una, nahirap akong intindihin yan. Sabi ni Kristo, hindi ako naparito sa inyo para magbigay ng kapayapaan. Kundi, ano raw? Tabak. So, kapag ang isang pamilya pala, tumatayo na sa mensahe, magsisimula na ang gera sa loob ng bahay. Tama hindi? Anong klaseng gera? Yung klase ng gera na kung sino ba yung dapat manalo o masunod,
dahil sa pagpapatupad natin sa mensahe para sa gawaing paglilingkod. Halimbawa, ang magulang na tumanggap ng instruction sa Progressive Hukom Ministry. Anak, halika, tabi tayo. At magkaroon tayo ng gawain. Instruction yun eh. Magpabasa tayo. Pero kapag nagdesisyon yung anak, nak, ay ma, ayoko muna kasi may importante akong lakad. So meron na yung gera. Itagos natin doon sa pinakamaliit. Pag sinabi kong pinakamaliit, yung kasisilang pa lang. Tama, Brother CJ? Yung sanggol. Yung sanggol ba? Yan, si sister may sanggol, hawak eh. Si sister may hawak na magandang gawin nating halimbawa. Okay, I almost done ako, brothers and sisters. Diyan sa hawak ni sister na kanyang anak, sister, may gera ka ba dyan? Yes or no? Meron, di ba? Meron. Ano yung gera dyan? So, lahat naman siguro nakaranas na nagkaroon siya ng anak simula sa pagka-baby, no? Ganito yung gera dyan. Kapag ang bata umiyak, no? Kasi may message. Kailangan nakalapat yung message. Nandun yung sa bahay yung alitontonin. Whether baguhan ka lang na asawa na meron kang anak ngayon, kung may mensahe ka, magsisimula ang gera mo dyan. Sa ganyang kaliit na edad, sa message natin, hindi siya pwedeng tama, hindi. Hindi ako may sabi, naririnig yan, di ba? Kasi bakit? Ina-aware yun. Doon na nagsisimula yung korupsyon na ibibigay mo bilang isang magulang doon sa kapapanganak mo anak. Kasi bakit? Kapag ginaganyan mo yung anak mo, hahanapin niya yan. Paano ko sinabing hanapin? Kapag ang bata, maliit pa yan, hindi pa yan nakakapagsalita. Ang bata, ang lingwahe ay iyak. Iyak. So, kapag hindi nilapat ang mensahe ng magulang sa kanyang infant na baby, hindi nilapat yan, magkakaproblema, magkakaroon ng gera. Kasi ano mangyayari? Hindi na i-apply ang training. Ngayon, hindi na-apply. Pinakain mo naman siya, pinadede mo siya, busog siya, kinapa mo yung pampers, hindi naman basa. Bakit iyak ng iyak yan? Kasi meron siyang gusto. Yung kanyang pag-iyak ay isang lingwahe na meron yung infant na bata na gusto. Can you say amen? Ano yung gusto ng bata? Hinahanap niya kung sino yung gumaganyan sa kanya. Sino yung naghihili? Binigay dun sa isang kapatid. Ayaw ganyan eh. Iiyak pa rin yun. Binigay na dun sa isa. Ayaw pa rin. Nung binigay na sa nanay, dahil yung nanay, siya pala yung gumaganon. Tumigil yung ina, iyak. Ibig sabihin, ito yung hinahanap nung, sabi nung sanggol sa isip niya, ito yung hinahanap ko, kaya makakatulog ako. So, doon sa ganung paraan mga kapatid, masisira yung training ng bata. Sabi sa Proverbs 22:6, yung gawa ng paglilingkod magsisimula ka sa isang maliit na bata, kapag may mensahe ka, isang gawain na yun ng paglilingkod, matutumbok mo kapag nilapat mo yung tamang training sa bata. Hallelujah. Ito, sabi, train up a child the way he should go. Tama ba? Train up a child the way he should go. And when he is old, He will never depart. he will not depart from ano? Shall not depart from it. Tama? Okay. Alam niyo ba na yung Proverbs 22:6, hindi, ito medyo hindi ko nakakayanin i-elaborate pa ng gusto kasi tapos na ako. Alam niyo ba mga kapatid, ang Proverbs 22:6, hindi lang pinag-uusapan niyan yung sanggol
na literal. Ano yung sanggol? Spiritual. Ibig sabihin pala, kapag ikaw ay may edad na, pero musmus ka pa rin sa mensahe, you are infant. Spiritually infant. And you should be trained. Kailangan mong maturuan. Kailangan Practice. mai-train ka. Para ano? Mag-start ka ng Berean, you should be masterized. Maging mastered, maging abutin mo yung maturity. Sabihin ko sa inyo, yung train, the word Proverbs 2, train. It's not only for, as an individual, application ng train. Kahit family mo, tinitrain. Kasi, kahit spiritual, hindi spiritual, minsan ng pamilya, nagwewendang-wendang. Kasi bakit? Hindi nakapatay sa mensahe. Hallelujah. Can you say amen? Hallelujah. So, yung train, hindi lang Berean, hindi lang LCM, session, hindi lang PTA, Abrahandote, progressive ministry. If you are pastors, if you are elders, at hindi lang kami, pati lahat tayo, ay merong training tungkol dyan. Yung babad opposition, tanong bulong, that's part of this message. Kasama sa mensahe natin yan. Hallelujah. Until you reach the fullness of the maturity, then, hallelujah, kung lumalakad tayo sa progressive, yung sabi sa Matthew 7 verse 21, na yun daw yung gumaganap sa kalooban ng kanyang ama, ay yung gumaganap sa progresibong kapayagan. This is a walking in the farther light of truth. Yung taong lumalakad, nakasama niya ang Diyos sa pamamagitan ng mensahe, hindi to mensaheng basta mensahe, kundi mensahe ng present truth. Hallelujah. Kung lumalakad ka sa mensahe, kasama mong lumalakad ang Diyos. At hindi lang basta Diyos, kasama mo si Kristo na lumalakad. Hindi pwedeng ang Diyos lang ang kasama natin. Kasama natin si Kristo. And that is the doctrine of Christ. Kasama sa progresibo. Kasi bakit? Hallelujah. Just to be marating natin yung fullness of maturity ng bawat isa. Hallelujah. Kaya, doon sabi sa binasa natin, Matthew 7, 22 and 23, last verse. Kung talaga tayo ay tumutumbok sa paglilingkod dahil ginaganap mo yung kalooban to yun, message. Kalooban ng Ama, sa progresibo, sabi niya, hindi kanya itatatwa. Bakit hindi kanya itatatwa? Kasi hindi ka nahuhulog sa kasalanang iniquity. Hindi kasalanang full of transgression. Hallelujah. Huwag niyong isipin ng kasalanan yung gumawa lang ng kasalanan sa laman. Hindi yan ang tinutukoy. Yung transgression, hindi lang kasalanan sa laman. Pero kung yung tao ay hindi nakaabot sa mensahe, sa pinakamababaw ng buhay niya, dun pa lang sa pinakakasalanan sa laman, di na siya nakaabot dun sa spiritual, mga kapatid. Aabutin siya ng Diyos dyan. 2 Corinthians 5:10, we must all appear into the judgment seat of Christ. Hallelujah. Can you say amen? Kaya, kung maglilingkod lang din tayo, mga kapatid, I'm not saying, ulitin ko, yung ginagawa natin sa church na ito, yung ginagawa na yung paglilingkod, hindi ko sinasabing masama. Kaya lang sabi ko, kailangan meron tayong present truth. Yung paglilingkod natin, dapat ito ang pinakasentro. Meron tayong present truth, meron tayong progressive na hukom ministry. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid.